Sigurado ka bang hindi tayo mabubuking? Baka magduda ang doktor. Ang boses na yon ay hindi galing sa aking panaginip, kundi mula sa labas ng manipis na pintuan ng aking silid sa ospital. Kahit na namimilipit ako sa sakit ng sunod-sunod na hila ng aking tiyan, kilalang kilala ko ang tinig na yon. Iyon ay si Rogelio, ang asawang pinag-alayan ko ng aking buong kabataan, ang lalaking nasa isip ko habang tinitiis ko ang bawat kirot ng panganganak. Ngunit ang sumagot sa kanya ay isang tinig na mas malamig pa sa hanging humahampas sa bintana ngayong gabi. "Huwag kang mag-alala, anak. Ayos na ang lahat." Ang sabi ko sa kanila, may history ng sakit sa puso ang asawa mo. Isang turok lang yan pagkatapos niyang ilabas ang bata. Cardiac arrest. Malinis. Walang magtatanong. Narinig ko ang kalansing ng susi at ang mabigat na buntong hininga ng aking biyenan, si Doña Melba. Ang bawat salitang binibitawan niya ay parang asidong tumutunaw sa aking pandinig. 5 milyong piso, Rogelio. Isipin mo yon. Bayad na ang utang natin sa sugal at makakabili pa tayo ng bagong sasakyan. Kaysa naman hayaan nating mabuhay yang si Isabel na wala namang ibang alam gawin kundi ang maglaba at magluto. Mas may pakinabang siya sa atin kung mawawala siya. Natahimik ang paligid. Hinintay ko ang pagsigaw ni Rogelio. Hinintay ko ang pagtatanggol niya. Hinintay ko na sabihin niyang mahal niya ako at hindi ako isang hayop na kakatayin para lang sa pera. Ngunit ang tanging narinig ko ay ang tunog ng pagsang-ayon. Isang mahinang sagot na dumurog sa natitira kong pag-asa. "Sige mama, basta siguraduhin mong hindi masasaktan ng bata. Lalaking yon. Kailangan natin ng tagapagmana." Sa loob ng silid, parang biglang gumuho ang mundo sa aking paanan. Ang kanang kamay ko, na kanina pa mahigpit na nakahawak sa maliit na estatwa ng Santo Niño na binili ko sa Quiapo, ay biglang nanlamig. Nanginginig ang aking mga daliri, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa takot na bumabalot sa aking buong pagkatao. Tiningnan ko ang aking tiyan. Ang anak ko. Ang dahilan kung bakit ako nagpakumbaba sa loob ng 3 taon sa pamilyang ito. Ang dahilan kung bakit tinanggap ko ang bawat pang-aalipusta, bawat utos at bawat araw na ginawa nila akong katulong sa sarili kong pamamahay. Akala ko, ang sakripisyo ko ay magiging sapat na kabayaran para sa kanilang pagmamahal. Mali ako. Sa kanilang mga mata, hindi ako tao. Ako ay isang policy number lamang. Isang tiket sa loto na kailangang punitin para makuha ang premyo. Isang matinding sakit ang humiris sa aking balakang. Senyales na malapit nang lumabas ang bata. Gusto kong sumigaw. Gusto kong humingi ng saklolo. Pero parang may bumara sa aking lalamunan. Ang luha ko ay tahimik na dumaloy sa aking pisngi. Mainit at puno ng pait. Paano nila nagawa ito? Paano nagawang ipagbili ng taong mahal ko ang aking buhay kapalit ng perang pambayad sa bisyo? Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng doktor na hindi pamilyar sa akin. Ito ay si Dr. Amara Villanueva, ang residenteng naka-duty ngayong gabi. Mabilis ang kanyang mga kilos, ngunit may halong pag-aalala ang kanyang mga mata nang tingnan niya ang aking chart. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo habang tinititigan ang monitor na nagpapakita ng aking tumataas na blood pressure. "Mrs. Barameda, masyadong mataas ang BP mo," ang mahina niyang sabi habang hinahawakan ang aking pulso. Ang kanyang kamay ay mainit at girinhawa, kabaligtaran ng malamig na hangin sa silid. Tinitigan ko siya. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin sa kanya ang narinig ko sa labas. Pero natatakot ako na baka kasabwat din siya. Sa mundong ito na puno ng kasinungalingan, sino pa ba ang pwede kong pagkatiwalaan? Ngunit may kung anong awa akong nakita sa kanyang mga mata, isang sinseridad na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa ibang tao. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Napakahigpit, na para bang iyon na lang ang tanging bagay na pumipigil sa akin na mahulog sa bangin. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ibinubuhos ang lahat ng takot,
at pagsusumamo na hindi ko kayang bigkasin. Tulungan mo ako, parang awa mo na. Tila naintindihan ni Dr. Amara ang aking tahimik na mensahe. Bahagya siyang tumango, isang halos hindi mapansing galaw, bago niya ibinalik ang tingin sa chart at nagsulat ng kung ano. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagputok ng aking panubigan. Ang mainit na likido ay umagos sa aking binti, kasabay ng isang napakalakas na hilab na halos magpadilim ng aking paningin. Ito na, lalabas na siya. Muli ay bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, pumasok si Doña Melba kasama si Rogelio. Nakangiti ang aking biyenan, isang nangiting punong-puno ng pagkukunwari na umaabot hanggang sa kanyang mga mata na walang bahid ng awa. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang baso ng tubig. Oh, Isabel Hija! Ang malambing niyang boses na nagpatayo ng aking mga balahibo. Lumapit siya sa aking kama at inilapit ang baso sa aking mga labi. Uminom ka muna. Pampalakas ito. Kailangan mong maging matatag para sa apo ko. Tinitigan ko ang tubig. Malinaw ito. Tila walang bahid ng dumi. Pero sa aking paningin, ito ay kasing itim ng lason. Naalala ko ang sinabi niya kanina. Isang turok lang, cardiac arrest. O baka naman nagsisimula na sila ngayon. Baka sa tubig na ito, nakahalo ang gamot na magpapahina sa aking puso para maging kapani-paniwala ang aking kamatayan. Tumingin ako kay Rogelio. Nakatayo siya sa likod ng kanyang ina, nakayuko at hindi makatingin sa akin ng diretso. Ang lalaking nangakong proprotektahan ako sa harap ng dambana ay siya ngayong naghihintay sa aking huling hininga. Inumin mo na, mahal. Ang mahinang udyok ni Rogelio, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Ang puso ko ay parang pinipiga, hindi dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa katotohanang sumampal sa akin ng paulit-ulit. Wala na akong asawa, wala na akong pamilya. Ang tanging meron na lang ako ay ang batang sumisikad sa aking sinapupunan at ang sarili ko. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan mag-isa sa gitna ng ulan? Tinanggap ko ang baso gamit ang nanginginig na kamay. Ang bawat segundo ay tila bumagal. Alam kong sa sandaling inumin ko ito o sa sandaling ipikit ko ang aking mga mata. Pagkatapos manganak, iyon na ang katapusan ni Isabel Cordova. Pero hindi ako papayag. Kung gusto nilang kunin ang buhay ko, pues, hindi ko ito ibibigay ng libre. Tinitigan ko ang baso ng tubig na hawak ni Doña Melba. Malinaw ang likido, walang amoy, tila walang bahid ng anumang panganib. Ngunit sa aking paningin, ito ay kasing itim ng budhi ng babaeng nakangiti sa akin ngayon. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Alam kong nakamasid si Rogelio sa likuran. Ang kanyang anino ay sumasakop sa maliit na liwanag na natitira sa silid. Inilapit ko ang baso sa aking mga labi. Naramdaman ko ang lamig ng baso sa aking nanginginig na balat. Pipilitin kong inumin ito o magpapanggap akong iinom dahil alam kong ang pagtanggi ay magdudulot lamang ng hinala. Ngunit bago pa man dumampi ang tubig sa aking bibig, isang matinding hilab ang muling humiris sa aking tiyan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kinailangang umarte. Ang sakit ay totoo at bumabaon hanggang sa kaibuturan ng aking buto. Napapikit ako ng mariin at sa aking panginginig, sadyang nabitawan ko ang baso. Bumagsak ito sa sahig at ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Kumalat ang tubig sa tiles, humahalo sa putik ng sapatos ni Doña Melba. Napaatras ang aking biyenan. Ang mukha ay agad na nabalot ng inis sa halip na pag-aalala. Ano ba yan, Isabel? Ang lampa mo talaga kahit kailan. Ang matalim niyang bulyaw habang pinapagpag ang kanyang laylayan na natalsikan ng tubig. Sayang ang gamot. Ang tubig na yan. Napatingin si Rogelio sa nabasag na baso. Tila nagtataka. Ngunit agad ding nag-iwas ng tingin ng magtama ang aming mga mata.
Nakita ko ang takot sa kanya. Takot hindi para sa akin, kundi takot sa kanyang ina. Lalabas na. Lalabas na siya. Ang impit kong sigaw, habang mahigpit na kumakapit sa bakal na harangan ng kama. Agad na kumilos si Dr. Amara. Mabilis niyang pinalabas ang mag-ina. Mrs. Barameda, Sir Rogelio, kailangan niyo munang lumabas. Masyadong maselan ang lagay ng pasyente. Ako na ang bahala rito. Bago lumabas si Doña Melba, nag-iwan siya ng isang huling tingin. Isang tingin na nagsasabing hindi pa tapos ang kanilang plano. Pagsara ng pinto, naiwan kami ni Dr. Amara sa loob. Ang ingay ng bagyo sa labas ay lalong lumakas. Ang hangin ay humahampas sa bintana na tila nagbabadya ng isang dilubyo. Ang sumunod na mga oras ay puno ng pawis, dugo at pigil na mga sigaw. Gusto kong humiyaw sa sakit. Gusto kong ilabas ang lahat ng galit at hinanakit na kinimkim ko sa loob ng maraming taon, ngunit kailangan kong maging tahimik. Hindi nila pwedeng marinig na malakas ako. Kailangan nilang isipin na ako ay mahina, na ako ay mamamatay na. Nang marinig ko ang unang yak ng aking sanggol, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ito ay tunog ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Kinuha ni Doktor. Amara ang bata, binalot sa manipis na tela at inilagay sa aking dibdib. Mainit siya, buhay na buhay. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa aking balat at sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi na ako si Isabel na sunod-sunuran. Ako na ang ina ng batang ito. Yumuko si Doktor Amara sa aking tainga. Ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit madiin. Narinig ko sila, Isabel. Alam ko ang tungkol sa insurance policy. Alam ko ang tungkol sa gamot na ituturok dapat sa'yo. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko inaasahan na may kakampi ako sa impyernong ito. Tulungan mo kami. Ang nanginginig kong pakiusap habang ang luha ay muling bumalong sa aking mga mata. Tumango si Dr. Amara. Tumingin siya sa relo niya at pagkatapos ay sa bintana kung saan nagngangalit ang ulan. Mamamatay ang ilaw anumang oras dahil sa bagyo. Pag nangyari yon, dadaan tayo sa fire exit sa likod. May sasakyan na naghihintay sa kabilang kanto. Pero kailangan mong bilisan. Kaya mo ba? Tiningnan ko ang aking anak. Ang pangalan niya ay Rafael. Para sa kanya, kakayanin kong tumakbo kahit na dumudugo pa ako. Kakayanin kong suungin ang baha. Kakayanin kong kalabanin ang demonyo. Kakayanin ko. Ang matatag kong sagot. At tila dininig ng langit ang aming plano. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ospital. Ang buong paligid ay nilamon ng dilim. Tanging ang kidlat na paminsan-minsan ay gumuguhit sa langit ang nagbibigay ng liwanag. Ngayon na, bulong ni Dr. Amara. Bumangon ako kahit na ang bawat galaw ay parang paghiwa ng kutsilyo sa aking katawan. Binalot ko si Rafael ng mahigpit sa aking mga bisig. Wala kaming dalang gamit. Wala kaming pera. Ang tanging dala ko ay ang aking anak at ang determinasyong mabuhay. Dahan-dahan kaming lumabas ng silid. Walang tao sa hallway dahil abala ang mga nurse sa paghahanap ng flashlight at pagpapakalma sa ibang pasyente. Ang kadiliman ay naging aming balabal. Bawat hakbang ay mabigat. Ang sahig ay malamig sa aking mga paa. Nang makarating kami sa likurang pinto na papunta sa tabing ilog, huminto ako sandali. Hinubad ko ang isa kong tsinelas. Ang tsinelas na luma at pudpud na. Saksi sa aking pagiging alila sa bahay ng mga Barameda. Inilagay ko ito sa gilid ng pinto, malapit sa hagdanang pababa sa rumaragasang tubig ng ilog Pasig. Ito ang huling bakas ni Isabel na kilala nila. Hayaan nilang isipin na nilamon na ako ng tubig. Hayaan nilang isipin na nagtagumpay sila. Lumabas kami sa ulan. Ang lamig ng hangin ay sumampal sa aking mukha. Humahalo sa init ng aking lagnat. Ang ulan ay bumuhos na parang galit ng langit, ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang uri ng paglilinis.
Hinugasan nito ang amoy ng ospital, ang amoy ng pabango ni Rogelio, ang amoy ng kasinungalingan. Sumakay kami sa isang lumang sasakyan na naghihintay sa dilim. Habang papalayo kami, lumingon ako sa bintana ng aking silid. Madilim ito at tahimik. Paalam, impyerno. Sa kabilang banda, sa loob ng ospital, bumalik ang kuryente makalipas ang ilang minuto. Nagmadaling pumasok si Rogelio at Doña Melba sa silid. Bit-bit ang mga papeles na kailangan nilang papirmahan bago mahuli ang lahat. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay isang kama na walang laman. Ang kumot ay magulo, may mga bahid ng dugo, ngunit wala ang mag-ina. Nasaan siya? Ang tili ni Doña Melba na umalingaw-ngaw sa buong palapag. Tumakbo si Rogelio palabas. Tinungo ang direksyon kung saan nakabukas ang pinto ng fire exit. Hanggang sa makarating siya sa gilid ng ilog na nooy umaapaw na dahil sa bagyo. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang isang bagay na pamilyar. Ang pudpod na tsinelas ni Isabel nag-iisa sa putikan, habang ang tubig ng ilog ay humahampas ng malakas sa semento. Napaluhod si Rogelio sa putikan, hawak ang tsinelas. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa isang hikbi na puno ng pagsisisi at takot. Isabel, patawad. Ngunit sa kanyang likuran, nakatayo si Doña Melba. Tiningnan niya ang tsinelas. Pagkatapos ay tumingin sa maitim at malalim na tubig ng ilog. Walang luha sa kanyang mga mata. Walang bahid ng lungkot. Dahan-dahan, gumuhit ang isang manipis na ngiti sa kanyang labi. Huwag kang umiyak, Rogelio. Ang malamig niyang utos, habang pinapagpag ang alikabok sa kanyang mamahaling damit. Mas madali ito. Wala ng katawan. Wala ng investigasyon. Ang mahalaga, nakuha na natin ang gusto natin. Patay na siya. Ang amoy ng estero ay humahalo sa usok ng nilulutong tuyo ng aming kapitbahay. Isang masangsang na halimuyak na sumasalubong sa akin tuwing umaga. Dito sa masikip na silid na pinagtagpi-tagping kahoy at yero sa ilalim ng tulay ng tondo, ang bawat hininga ay isang pakikibaka. Ang init ay kumukulob sa loob, tila walang pasukang hangin, habang ang ingay ng mga sasakyan sa itaas ay nagsisilbing walang katapusang kulog na yumanig sa aming mabuway na tahanan. 5 araw pa lang ang nakalilipas mula nang tumakas ako sa ospital, ngunit pakiramdam ko ay ilang taon na ang binuno ko sa impyernong ito. Ang sugat ng aking tahi ay kumikirot sa bawat galaw. Isang mainit na hapdi na nagpapaalala sa akin ng gabing iyon. Ngunit wala akong karapatang dumaing. Tinitigan ko si Rafael na mahimbing na natutulog sa isang banig na sa pinlamang ay lumang dyaryo at manipis na kumot. Ang kanyang dibdib ay panatag na tumataas baba. Walang muwang sa lupit ng mundong kanyang ginagalawan. Pinilit kong bumangon mula sa pagkakahiga. Ang bawat kalamnan ng aking katawan ay tumututol. Ngunit kailangan kong kumilos. May nakatambak na labada sa palanggana sa labas. Mga damit ng mga kargador sa pier na pumayag na labhan ko kapalit ng ilang barya. Ito ang aming ikinabubuhay ngayon. Ang aking mga kamay, na dati ay sanay sa pagbuburda ng mga pinong tela, ay ngayon ay namumutla at kulubot na dahil sa matapang na sabon at babad sa tubig. Habang kinukusot ko ang isang maong na pantalon, tumulo ang pawis mula sa aking noo at humalo sa tubig na nasa palanggana. Masakit ang aking tiyan, tila bumubuka ang tahi sa loob, ngunit mas masakit ang kalam ng aking sikmura. Ang huling kain ko ay kagabi pa, isang piraso ng tinapay na hinati ko pa para may makain ako ngayong umaga, ngunit naubos ko na rin kanina dahil sa gutom. Isang pamilyar na anino ang dumaan, si Dr. Amara. Nakasuot siya ng simpleng damit at sombrero upang hindi makatawag ng pansin. Mabilis siyang pumasok sa aming barong-barong at inilapag ang isang maliit na supot ng gamot at ilang lata ng sardinas. Isabel, ang tahi mo. Ang bungad niya na may halong pag-aalala habang tinitingnan ang namumula kong sugat. Hindi ka dapat nagbubuhat o nagkukusot. Masyado pang sariwa ang hiwa. Kapag na-impeksyon yan,
Wala tayong pera para sa ospital. Ngumiti ako ng mapait habang inaabot ang alkohol na dala niya. Mas mabilis kaming papatayin ng gutom kaysa sa impeksyon, doktora. Kailangan kong kumita. Ubos na ang gatas ni Rafael. Napabuntong hininga si Amara. Baka sa kanyang mukha ang awa at frustrasyon. Inabot niya sa akin ang isang lumang dyaryo na nakabalot sa tinapang dala niya. Tingnan mo ito, ang mahina niyang sabi. Nasa pahina 4. Binuklat ko ang dyaryo na may mantsa ng mantika. Sa gitna ng pahina ng mga obituaryo, nakita ko ang aking pangalan. Isabel Cordova Barameda, mapagmahal na asawa at ina. Pumanaw dahil sa komplikasyon sa panganganak. Sa ilalim nito ay ang larawan ni Rogelio na nakasuot ng itim, nakayuko sa harap ng isang kabaong. Habang si Doña Melba ay nasa likod niya, nagpapahid ng panyo sa matang alam kong walang luha. Nanginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi sa tindi ng galit na sumiklab sa aking dibdib. Ang galing nilang umarte, ang galing nilang palabasin na sila ang biktima, na sila ang nawalan. Habang ako rito, nagkukusot ng dumi ng ibang tao para lang mabuhay, sila ay nakaupo sa aircon, tumatanggap ng pakikiramay at abuloy na hindi naman para sa kanila. Ang ganda ng libing ko, no? Ang mapakla kong biro, bagamat tumutulo na ang luha sa aking mga mata. Siguro nakuha na nila ang tseke mula sa insurance. Wala pa, sagot ni Amara. Kailangan nila ng death certificate. At dahil walang katawan, nagawa nila ng paraan gamit ang mga koneksyon ni Melba sa munisipyo. Pero marami pa ring proseso. Ligtas ka pa rin pansamantala, Isabel. Basta't manatili kang patay sa paningin nila. Nang umalis si Amara, naiwan akong nakatulala sa dyaryo. Pinunit ko ang mukha ni Doña Melba at nilamukos ito sa aking palad hanggang sa maging isang maliit na bola ng papel. Hindi ko hahayaang maging ganito na lang ang katapusan ko. Nang magising si Rafael at magsimulang umiyak dahil sa gutom, kinuha ko siya at pinatahan. Ang kanyang iyak ay tila musika ng pag-asa at sakit. Wala akong maibigay na gatas. Kinuha ko ang mga retasong tela na nakuha ko sa basurahan ng isang patahian sa malapit. Sa gitna ng gutom, kumuha ako ng karayom at sinulid. Sinimulan kong pagtagpi-tagpiin ang mga retaso. Ang bawat tusok ng karayom ay may halong dasal at sumpa. Isang tusok para sa pagmamahal ko sa aking anak. Isang tusok para sa galit ko kay Rogelio. Isang tusok para sa pangako ko kay Doña Melba. Nakabuo ako ng isang maliit na damit. Makulay ito dahil sa iba't ibang tela. Pero matibay ang pagkakatahi. Isinuot ko ito kay Rafael. Kasya. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong ngumiti ang aking anak sa gitna ng kanyang pagtulog. Ngunit ang muntikong tagumpay ay agad na binasag ng isang malakas na kalampag sa aming pintuan. Ang manipis na dingding ay yumanig. Dahilan upang mapabalikwas ako ng bangon at muling umiyak si Rafael sa gulat. Isabel, buksan mo to. Ang boses ay galing kay Aling Ngising, ang may-ari ng paupahan na sing-ingay ng pangalan niya. Binuksan ko ang pinto ng bahagya. Pumungad sa akin ang mataba at pawis ang mukha ng ginang. Nakapamiwang at nanlilisik ang mga mata. 3 araw ka ng delay sa upa. Akala mo ba charity ito? Rinig na rinig ko ang iyak ng anak mo gabi-gabi. Nakakaperwisyo sa ibang borders. Lumuhod ako sa kanyang harapan. Hindi alintana ang dumi ng sahig. Hinawakan ko ang laylayan ng kanyang duster. Ang aking mga mata ay puno ng pagsusumamo. Aling Ngising, parang awa niyo na po. Babayaran ko po kayo bukas. Tatapusin ko lang ang labada ngayon. May sakit po ako, hindi ko pa kaya magmadali. Parang awa niyo na. Wala kaming mapupuntahan ng anak ko. Tinabig niya ang aking kamay na para bang ako ay isang nakadidiring insekto. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking basing damit, ang aking magulong buhok, ang aking namumutlang mukha. Wala akong pakialam sa drama mo.
Ang matigas niyang sagot. Kung wala kang pambayad, lumayas ka. Maraming gustong umupa rito na may pera. Binibigyan kita hanggang mamayang gabi. Pagbalik ko at wala kang pera, kaladkad kayo ng anak mo sa kalsada. Tinalikuran niya ako. Iniwan akong nakaluhod sa putikan habang ang ulan ay muling nagsisimulang bumuhos sa labas. Nakatulala ako sa kawalan. Ang sakit ng tahi sa aking tiyan ay tila nawala. Napalitan ng isang mas malalim na sakit sa aking puso. Ganito ba talaga ang halaga ng isang tao kapag wala siyang pera? Basahan na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. Hindi na ako iiyak. Tapos na ang panahon ng pagmamakaawa. Pumasok ako sa loob at kinuha si Rafael. Tinitigan ko ang dyaryo na nasa sahig. Ang mukha ni Rogelio na nagpapanggap na malungkot. Kung gusto nilang maniwala na patay na ako, pues, pagbibigyan ko sila. Ang dating Isabel na iyakin at nagmamakaawa ay namatay na ngayong araw sa ilalim ng tulay na ito. Ang babaeng nakatayo ngayon ay hindi na marunong lumuhod. Lumipas ang 1 taon na tila isang dekada ng pagbabago. Ang dating Isabel na nanginginig sa takot at sakit ay unti-unti nang naglalaho. Napalitan ng isang babaeng ang mga kamay ay kasing aspere ng buhay sa Divisoria, ngunit ang puso ay kasing tibay ng mga tinatahi niyang tela. Ang init ng tanghali ay tumatagos sa manipis na trapal na nagsisilbing bubong ng aking maliit na pwesto. Amoy pawis, amoy usok ng tambutso, at amoy ng mga murang pabango ang humahalo sa hangin. Ang paligid ay isang magulong karagatan ng mga taong nagtutulakan, nagtatawaran, at naghahanap ng swerte sa bawat sulok. Dito sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ko ang aking kapayapaan. Nakaupo ako sa harap ng isang lumang makinang pantahi na nabili ko sa surplus. Ang tunog ng karayom na tumutusok sa tela ay nagsisilbing ritmo ng aking bagong buhay. Mabilis, tiyak, at walang humpay. Ate, magkano tong damit pambata? Tanong ng isang ginang na hawak ang isang bestidang kulay rosas na may bordang bulaklak. 150 lang po, Nay. Matibay ang tahi niyan, hand-embroidered pa. Sagot ko na may ngiti, habang pinapahid ang pawis sa aking noo. Binayaran niya ito agad. Ang perang iniabot niya ay luma at gusot. Ngunit sa aking paningin, ito ay mas mahalaga pa sa mga alahas ni Doña Melba. Dahil ang perang ito ay pinaghirapan ko. Walang bahid ng panloloko, walang bahid ng dugo. Sa gilid ng aking pwesto, naglalaro si Rafael sa isang makeshift na kuna. Malusog na siya ngayon, mataba ang pisngi at malikot ang mga mata. Siya ang aking inspirasyon. Bawat tahi, bawat putol ng sinulid ay para sa kanyang kinabukasan. Habang abala ako sa pagtutupi ng mga bagong gawang damit, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa aking harapan. Hindi siya mamimili. Iba ang tindig niya, disente at kagalang-galang. Nag-angat ako ng tingin at nakita ko ang pamilyar na mukha ni Attorney Mateo. May dala siyang isang brown na envelope. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang aking maliit na negosyo. Ang ganda ng mga gawa mo, Isabel. Bati niya sa malalim na boses. Salamat, Attorney. Sagot ko. Sabay abot ng isang maliit na bangkito para maupuan niya. Pero hindi na ako si Isabel dito. Delikado. Tumango siya at iniabot sa akin ang envelope. Kaya nga nandito ako. Ayos na ang lahat. Birth certificate, ID permit. Lahat legal pero sa ilalim ng bagong pangalan. Binuksan ko ang envelope. Isang pangalan ang nakasulat sa malinaw na letra. Bella Cruz. Bella, bulong ko. Maganda. Matapang. Malayo sa Isabel na inapi at inalipusta. Simula ngayon, ikaw na si Bella. Wika ni Mateo, ang kanyang tinig ay seryoso, ngunit may halong init ng pagdamay. Ang babaeng hindi na pwedeng tapakan ng kahit sino. At huwag kang mag-alala sa fee ko. Bayaran mo na lang ako kapag mayaman ka na.
Natawa ako ng mahina, isang tunog na matagal nang hindi lumalabas sa aking bibig. Salamat, Mateo. Utang ko sa iyo ang pangalawang buhay ko. Habang nagsisimula pa lang akong bumangon, sa kabilang dako naman ng Maynila, ang mansyon ng mga Barameda ay unti-unti nang nilalamon ng anino. Ang malaking sala na dati ay laging malinis at amoy mamahaling kandila ay ngayon ay amoy alak at sigarilyo. Nakaupo si Rogelio sa sofa. Ang kanyang mga mata ay mapula at lito. Hawak niya ang isang lumang panyo, ang panyong naiwan ni Isabel bago ito manganak. Ito na lang ang natitira niyang alaala sa asawang ipinagkanulo niya. Sa kabilang kwarto, ang tunog ng paglilipat ng mga baraha at ang pagbagsak ng mga chips ang tanging naririnig. Si Doña Melba ay nasa gitna ng isang pribadong sugalan na ginawa niya sa loob mismo ng kanilang bahay. Pusoy! Sigaw ng isang kalaro niyang matrona sabay latag ng mga baraha. Napahampas si Doña Melba sa mesa. Ang kanyang mga daliri na puno ng singsing na ginto ay nanginginig sa galit. Talo na naman siya. Ang 5 milyong pisong nakuha nila sa insurance ay tila buhangin na dumudulas sa kanyang mga palad. Isa pa, huling taya. Ang matapang niyang hamon, kahit alam niyang ang isusugal niya ay ang titulo ng lupa ng kanilang ancestral house sa probinsya. Wala siyang pakialam. Kailangan niyang manalo. Kailangan niyang patunayan na hindi siya malas. Bumalik ang eksena sa akin sa Divisoria. Palubog na ang araw at nagsisimula nang magligpit ang mga tindera. Isang magarang sasakyan ang tumigil sa tapat ng eskinita. Bumaba ang isang babaeng sopistikada, nakasuot ng damit na halatang galing sa ibang bansa. Naglakad siya papunta sa aking pwesto, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bestidang nakasabit. Ang bestidang may pinakamahirap na burda na ginawa ko kagabi habang natutulog si Rafael. Hinawakan niya ang tela. Tinitigan niya ang bawat detalye ng tahi. Ikaw ba ang gumawa nito? Tanong niya sa Ingles. Ang kanyang boses ay puno ng gulat. Opo, ma'am. Handmade po lahat yan. Sagot ko ng may pagpapakumbaba. Tumingin siya sa akin. Tila sinusuri kong nagsasabi ako ng totoo. I am a designer seeking calm in chaos. I own a boutique in Makati. Your embroidery? It has a soul. Bihira na ang ganitong craftsmanship ngayon. I want to buy everything. Lahat ng stock mo ngayon. Nanlaki ang aking mga mata. Lahat? Iyon ay katumbas ng 3 buwang kita ko. At hindi lang yon. Dagdag niya. Gusto kong ikaw ang maging supplier ko para sa new collection ko ng christening gowns. Can you do it? Sa sandaling iyon, hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking luha. Tumango ako nang paulit-ulit. Opo, ma'am. Kakayanin ko po. Nang gabing iyon, habang nasa loob kami ng aming maliit na kwarto na mas maayos na kaysa sa ilalim ng tulay, binilang ko ang pera. 1,000-libong piso. Lumabas ako at bumili ng pinakamahal na gatas para kay Rafael. Bumili rin ako ng isang malambot na unan. Habang pinapanood ko siyang uminom ng gatas, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera ni Doña Melba. Ito ang lasa ng tagumpay. Ito ang lasa ng kalayaan. Hindi na kami pulubi. Hindi na kami biktima. Kinabukasan si Doña Melba ay naglalakad sa isang high-end mall para magpalamig ng ulo matapos matalo sa sugal. Napahinto siya sa tapat ng isang sikat na butik. Sa display window, nakasuot sa isang manikin ang isang napakagandang damit pambata. Kulay asul ito, na may burdang puting sampagwita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa salamin at idinikit ang kanyang mukha dito. Ang estilo ng burda, ang paraan ng pagkakabuhol ng sinulid sa dulo ng talulot, kilalang kilala niya iyon. Iyon ang parehong burda na ginagawa ni Isabel sa mga panyo ni Rogelio noon. Iyon ang parehong burda na nilalait niya at tinatawag na baduy at pangmahirap. Bumilis ang tibok ng puso ni Doña Melba. Ang pawis ay namuo sa kanyang noo. Imposible!
Ang bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay nanginginig sa takot. Patay na siya. Nakita ko ang tsinelas niya sa ilog. Ang mga multo. Hindi marunong humawak ng karayom. Ngunit sa kabilang banda ng salamin, tila may nakatingin sa kanya. Ang damit ay parang isang tahimik na banta. Isang mensahe na nagsasabing, hindi pa tapos ang lahat, Melba. Nagsisimula pa lang ako. 5 taon. 5 mahahabang taon ang lumipas mula ng gabing iyon sa ilalim ng tulay kung saan halos isuko ko na ang aking huling hininga. Noon, ang tanging yaman ko ay ang aking dignidad at ang aking anak. Ngayon, nakatayo ako sa tuktok ng isang mataas na gusali sa Makati. Nakatanaw sa lungsod na minsang lumuray sa aking pagkatao. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay humahaplos sa aking balat. Isang malaking kaibahan sa init at alikabok ng Divisoria. Suot ko ang isang puting terno na gawa sa pinakamahusay na seda. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking muka ay natatakpan ng mamahaling makeup na nagtatago sa mga peklat ng kahapon. Ako na ngayon si Bella Cruz, ang may-ari ng Casa de Bella, ang pinakasikat na clothing line para sa mga bata sa buong bansa. Wala na si Isabel, ang katulong na asawa. Ang nasa salamin ay isang babaeng hindi na marunong yumuko. Bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok ang aking sekretarya. Baka sa mukha ang pag-aalangan. Ma'am Bella, nandyan na po ang mga representatives ng Barameda Textiles. Kanina pa po sila naghihintay sa conference room. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Barameda Textiles, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Doña Melba na pamana pa ng kanyang mga ninuno. Balita ko ay baon na sila sa utang dahil sa pagsusugal ng matanda at kapabayaan ni Rogelio. Ngayon, lumalapit sila sa akin sa babaeng tinawag nilang basura para magmakaawa ng investment. Papasukin mo sila. Utos ko sa tinig na walang bahid ng emosyon. At sabihin mo, may 5 minuto lang ako para sa kanila. Naglakad ako patungo sa conference room. Ang bawat hakbang ng aking takong sa marmol na sahig ay umaaling-aungaw ng kapangyarihan. Ito ang sandaling pinakahihintay ko. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang 2 nilalang na naging dahilan ng aking mga bangungot. Nakaupo si Doña Melba sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang suot ay lumana at medyo kupas, kahit na pilit pa rin niyang pinapatungan ng kung ano-anong pekeng alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, bunga ng stress at pagkaubos ng yaman. Sa tabi niya ay si Rogelio, ang lalaking minsan kong minahal, ay mukhang matanda na sa kanyang edad. Malalim ang kanyang mga mata, nanginginig ang mga kamay, at amoy alak kahit tanghaling tapat. Hindi nila ako agad nakilala. Nakasuot ako ng malalaking salamin na nagtatago sa aking mga mata. At ang ayos ko ay malayong malayo sa Isabel na nakagisnan nila. Good morning, Miss Cruz. Bati ni Doña Melba. Agad na tumayo at nagbigay ng isang pilit na ngiti. Halatang halata ang desperasyon sa kanyang boses. Thank you so much for seeing us. It's an honor to meet the genius behind Casa de Bella. Hindi ako nagsalita. Naupo ako sa kabisera, ang pwesto ng kapangyarihan. Tinitigan ko sila mula sa likod ng aking salamin. Maupo kayo. Ang maiksi kong sagot. Nagkatinginan ng mag-ina bago dahan-dahang umupo. Inilapag ni Rogelio ang folder ng kanilang proposal sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos mahulog ang mga papel. Miss Cruz, panimula ni Rogelio, ang boses ay garalgal. We possess a garment factory in Bulacan. Matibay ang equipment, skilled ang mga tao. Sayang naman kung magsasara. We heard you are looking for a bigger supplier. Kinuha ko ang folder. Binuklat ko ito ng dahan-dahan. Sinasadya kong patagalin ang bawat segundo para lalo silang kabahan. Tiningnan ko ang financial records nyo. Sabi ko habang iniisa-isa ang mga pahina. Puno ng utang, mismanaged funds, at may mga kaso pa kayo sa Labor Department dahil hindi nyo pinapasahod
Nang tama ang mga trabahador nyo, namutla si Doña Melba. Misunderstanding lang yon, Miss Cruz. Sinisiraan lang kami ng mga inggitera. Ang totoo niyan, we treat our workers like family. Muntik na akong matawa ng malakas. Pamilya? Kung paano nyo tratuhin ang pamilya ay parang pagtrato sa hayop. Tumayo si Doña Melba at lumapit sa akin. Akmang hahawakan niya ang aking kamay para magbeso o magpakita ng pagiging malapit. Isang ugali niyang ginagawa kapag may kailangan siya. Please, Miss Cruz, tulungan mo kami. Ang sabi niya habang inaabot ang kamay ko. Mabilis kong iniwas ang aking kamay bago pa man dumampi ang kanyang balat sa akin. Kumuha ako ng alcohol mula sa aking bag at nag-spray sa hangin sa pagitan namin. Tila ba may nakadidiring mikrobyo na lumapit sa akin. Excuse me, ang malamig kong sabi habang pinupunasan ang aking kamay ng tissue. I'm allergic to dirt. Ayoko nang madudumi. Napaatras si Doña Melba. Ang kanyang muka ay namula sa hiya at galit na hindi niya mailabas. Bumalik siya sa kanyang upuan. Nakuyom ang mga palad. Ito ang babaeng dating nagpapahid ng dumi sa mukha ko. Ngayon ay nandidiri ako sa kanya. Napansin kong nakatitig si Rogelio sa akin. Hindi sa mukha ko kundi sa aking kanang pulso na bahagyang lumitaw mula sa manggas ng aking blazer. May maliit na peklat doon. Isang paso ng plansa na nakuha ko noong pinaplansa ko ang kanyang polo shirt at tinulak ako ni Melba dahil mabagal daw ako. Kumunot ang noo ni Rogelio. Tila may pilit siyang inaalala. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa peklat at sa aking mukha. Miss Cruz, ang mahina niyang sambit, tila nagdududa. Have we met before? Your voice? It sounds familiar. Ibinaba ko ang folder sa mesa. Tinanggal ko ang aking salamin at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang aking tingin ay walang bahid ng takot, kundi puno ng apoy. Marami akong nakakausap na tao, Mr. Barameda. Baka napagkakamalan mo lang ako. Ang sagot ko sa tonong nagpaparamdam na siya ay nababaliw na. Pero hindi tayo nandito para mag-reminisce. Nandito tayo para sa negosyo. Sumandal ako sa aking upuan at pinag-cruise ang aking mga binti. Bibilin ko ang pabrika nyo. Babayaran ko ang lahat ng utang nyo sa bangko at sa mga trabahador. Nanlaki ang mga mata ni Doña Melba. Tila siya nabunutan ng tinik sa lalamunan. Talaga? Diyos ko, salamat. Hulog ka ng langit, Miss Cruz. Pero, pagputol ko sa kanyang pagdiriwang, may isa akong kondisyon. Kahit ano, ibibigay namin. Sagot agad ni Melba. Ang kasakiman ay muling nabuhay sa kanyang mga mata. Kumuha ako ng isang dokumento mula sa aking drawer at inilapag ito sa harap nila. Gusto kong bilhin ang lahat, kasama ang ancestral house nyo sa Quezon City. Natahimik ang buong kwarto. Ang ancestral house ang huling yaman na ipinagmamalaki ni Melba. Ang simbolo ng kanilang pagiging alta sosyedad kahit na wala na silang pera. Ang bahay, ang nanginginig na tanong ni Rogelio. Pero doon kami nakatira. Doon lumaki ang pamilya namin. Iyon ang deal, ang matigas kong sagot. Take it or leave it. Kung hindi kayo pipirma ngayon, bukas na bukas din ay kukunin ng bangko ang lahat ng ari-arian nyo at sa kangkungan kayo pupulutin. Pipiliin nyo ba ang pride o ang pera? Inabot ko ang ballpen kay Doña Melba. Nakatitig siya sa papel. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Nakikita ko ang pawis na tumutulo sa kanyang sentido. Alam niyang wala siyang takas. Alam niyang nasa palad ko na ang kanyang leeg. Pirmahan mo na, Mama. Ang mahinang bulong ni Rogelio, suko na sa laban. Dahan-dahang kinuha ni Doña Melba ang ballpen. Habang pinapanood ko ang dulo ng panulat na dumampi sa papel, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kasiyahan. Ito ang bahay kung saan nila ako inalila. Ito ang bahay kung saan nila binuo ang plano para patayin ako. At ngayon, ang bahay na yon ay magiging akin. Ang malalaking aranya
Sa bulwagan ng mansyon ng mga Barameda ay muling nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa karangalan ng pamilyang nagmay-ari nito sa loob ng ilang dekada. Ang liwanag ay para sa akin, kay Bella Cruz, ang bagong may-ari na nag-organisa ng isang Thanksgiving party para sa mga empleyado at bagong business partners. Nakatayo ako sa tuktok ng grand staircase, pinagmamasdan ng mga bisita sa ibaba. Ang tugtog ng biolin at piano ay lumilipad sa hangin, isang malamyos na musika na sumasabay sa tawanan at kwentuhan ng mga tao. Suot ko ang isang itim na gown na yakap ang bawat kurba ng aking katawan. Isang kulay na sumisimbolo sa pagluluksa ng dating Isabel at sa kapangyarihan ng bagong Bella. Sa isang sulok ng mahabang buffet table, nahagip ng aking mata si Doña Melba. Nakasuot siya ng bestidang pilit na itinago ang pagkaluma at ang kanyang mga mata ay malikot. Tumingin siya sa kaliwat kanan, tila sinisigurado na walang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan, kinuha niya ang isang purong pilak na kutsara mula sa lamesa at mabilis itong isinilid sa loob ng kanyang bag. Napangiti ako ng mapait. Ang babaeng dati ay nagtatapon ng pagkain sa mukha ko kapag hindi masarap ang luto ko. Ngayon ay nagnanakaw ng kubyerto sa sarili niyang dating pamamahay. Hindi niya alam na bawat sulok ng bahay na ito ay pinalagyan ko na ng mga high-definition na CCTV camera. Ang bawat galaw niya, bawat pagbulsa ng pilak ay nakarecord na. Hahayaan ko muna siya. Mas masarap ang tagumpay kapag puno na ang ebidensya at wala na siyang kawala. Bumaba ako ng hagdan. Ang bawat tapak ng aking takong sa marmol ay tila bilang ng orasan na papalapit sa kanilang katapusan. Pagdating ko sa ibaba, sinalubong ako ng mga papuri at palakpak, ngunit ang atensyon ko ay nasa iisang tao lamang. Si Rogelio, nakatayo siya malapit sa bar. Hawak ang isang baso ng whiskey na halos maubos na niya. Mukha siyang balisa. Ang kanyang mga mata ay namamaga at ang kanyang postura ay kuba. Tila pasan niya ang bigat ng mundo. Lumapit ako sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango na sampagita at ilang-ilang na suot ko ay sadyang pinili ko. Ito ang pabangong gamit ko noong aming kasal. Ang amoy na alam kong nakatatak sa kanyang alaala. Mr. Barameda, bati ko sa kanya ng malumanay. Mukhang malalim ang iniisip mo. Nagulat siya at muntik nang mabitawan ang kanyang baso. Paglingon niya, nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha nang maamoy niya ako. Lumaki ang kanyang mga mata at napaatras siya ng bahagya. Miss Cruz, ang garalgal niyang sagot. Ang pabango mo. Pamilyar. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi umaabot sa mata. Talaga? Common scent lang ito. Baka may naalala ka lang. Inilahad ko ang aking kamay. Isayaw mo ako, Rogelio, bilang pasasalamat sa pagbebenta niyo ng bahay na ito sa akin. Wala siyang nagawa kundi abutin ang aking kamay. Ang kanyang palad ay malamig at pawisan. Kabaligtaran ng init ng galit na nararamdaman ko sa aking dibdib. Pumunta kami sa gitna ng dance floor habang tumutugtog ang isang mabagal na kanta. Habang sumasayaw kami, inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga. Sinuway ko ang personal space para lalo siyang mataranta. Alam mo ba, bulong ko na ang bahay na ito ay maraming sikreto? Sabi nila, ang mga pader dito ay nakakarinig ng mga plano, kahit ang mga planong ginawa sa gitna ng gabi o sa labas ng delivery room. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Rogelio. Natapakan niya ang aking paa sa sobrang gulat. Anong ibig mong sabihin? Nauutal niyang tanong. Wala naman. Patuloy ko, mas lalo pang idiniin ang aking mga salita. Naikwento lang sa akin ng mga dating katulong. May isang babae daw dito dati, asawa ng may-ari. Namatay daw sa panganganak. Sayang, hindi ba? 5 milyon din ang halaga ng buhay niya. Bumitaw si Rogelio sa akin na parang napaso. Ang kanyang mukha ay puting-puti na parang papel. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo kahit na malamig ang aircon.
Sino ka ba talaga? Ang mahina niyang tanong, puno ng takot. Bakit alam mo ang mga bagay na yan? Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya gamit ang mata ni Isabel, ang matang punong-puno ng sakit na binaliwala niya noon. Pagkatapos, ay tinalikuran ko siya at naglakad palayo, papunta sa direksyon ng lumang silid-aklatan. Alam kong susunod siya. Gaya ng inaasahan, narinig ko ang mabibigat na hakbang sa aking likuran. Sinundan niya ako hanggang sa pasilyo na malayo sa mata ng mga bisita. Pagpasok ko sa silid-aklatan, hindi ko binuksan ang ilaw. Ang liwanag lamang mula sa buwan sa labas ng bintana ang nagbibigay tanglaw sa amin. Humarap ako sa kanya. Bakit mo ako sinusundan, Rogelio? Tanong ko sa malamig na boses. Yung boses mo, yung amoy mo. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na inaabot ako. Isabel, ikaw ba yan? Sabihin mo sa akin, multo ka ba? Tinanggal ko ang aking salamin. Sa dilim, ang anino ng aking mukha ay kahawig na kahawig ng asawang pinatay niya sa kanyang isipan. Ang mga multo ay hindi nasasaktan, Rogelio. Sagot ko, ang mga multo ay hindi dumudugo. Pero ako ang buhay na paalala ng kasalanan mo. Hindi, patay ka na. Bulong niya sa sarili, tila nababaliw na. Nakita ko ang tsinelas mo sa ilog. Uminom ka ng lason. Imposible to. Lumapit ako sa kanya hanggang sa maramdaman niya ang init ng aking hininga. Hindi ako uminom ng lason na ibinigay ng nanay mo. At ang tsinelas sa ilog, iyon lang ang iniwan ko para sa inyo. Dahil ang Isabel na kilala niyo ay namatay na noong gabing iyon. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng bumangon mula sa hukay para singilin kayo. Napaluhod si Rogelio sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga, tila ayaw niyang marinig ang katotohanan. Ang bigat ng konsensya ay dumagan sa kanya ng tuluyan. Patawarin mo ako. Patawad. Ang paulit-ulit niyang sambit habang umiiyak. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Melba. Hinahanap ang anak niya. Nakita niya kaming dalawa, si Rogelio na nakaluhod at umiiyak, at ako na nakatayo sa dilim. Anong nangyayari dito? Ang mataray niyang tanong, bagamat may takot sa kanyang mga mata nang makita ako. Humarap ako kay Doña Melba. Binuksan ko ang ilaw. Ang biglaang liwanag ay nagpasakit sa kanilang mga mata. Ngumiti ako. Isang nangiting puno ng tagumpay. Wala naman, Doña Melba. Ang mahinahon kong sagot habang sinusuot muli ang aking salamin. Nagkakaintindihan lang kami ng anak nyo. At nga pala, bago kayo umalis, pakiiwan na lang sa mesa ang pilak na kutsarang nasa loob ng bag nyo. Sayang naman kung magkakaso pa tayo ng pagnanakaw bago ko kayo tuluyang palayasin dito. Nanigas si Doña Melba. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo sa kahihiyan. Alam niyang alam ko ang lahat. Iniwan ko silang dalawa sa silid na yon. Isang lalaking wasak ang isip at isang inang wasak ang dignidad. Ito pa lang ang simula. Ang bitag ay sumara na at wala na silang kawala. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Barameda ay kasing bigat ng tingga. Kahit na tanghali na, nakasara ang lahat ng kurtina, tila ayaw papasukin ang liwanag ng katotohanan. Sa gitna ng sala, na puno ng mga kahong nakaimpake, basag na ang katahimikan dahil sa sigawan ng mag-ina. Isang mamahaling florera ang humampas sa dingding at nagkapira-piraso. Ang mga bubog ay kumalat sa sahig tulad ng kanilang nasirang pamilya. Nakatayo si Rogelio. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at alak habang nanginginig na nakaturo sa kanyang ina. Mama, aminin mo sa akin. Buhay ba si Isabel? Nakita ko siya. Nakausap ko siya kagabi. Ang mga mata niya. Ang boses niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Nakaupo si Doña Melba sa sofa. Hinihilot ang kanyang sentido na tila ba ang pagdurusa ng kanyang anak.
ay isang simpleng sakit ng ulo lamang. Tiningnan niya si Rogelio nang may halong pandidiri. Rogelio, tumigil ka na sa kahibangan mo. Lasing ka lang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Patay na siya. Nakita natin ang tsinelas sa ilog. Nakuha na natin ang pera. Bakit ba pilit mong binubuhay ang multo ng babaeng yon? Dahil hindi siya multo. Ang bulyaw ni Rogelio, ang boses ay garalgal sa sakit. Naramdaman ko ang hawak niya. Mainit siya, Mama. Ang mga multo ay hindi mainit. At alam niya ang sinabi mo noong gabing yon. Alam niya ang tungkol sa 5 milyon. Tinatigilan si Doña Melba. Sa kauna-unahang pagkakataon, dumaan ang takot sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng galit. Tumayo siya at nilapitan ng anak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rogelio. Ang tunog ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ayusin mo ang sarili mo, Rogelio. Ngayon ang pirmahan ng kontrata sa pagbenta ng kumpanya at ng bahay na ito kay Miss Bella Cruz. Kung sisirain mo ang deal na ito dahil sa mga imahinasyon mo, itatakwil kita. Napahawak si Rogelio sa kanyang pisngi. Ang sakit ng sampal ay wala kumpara sa sakit ng pagtatakwil ng sarili niyang ina. Yumuko siya, talunan muli, habang ang anino ng kanyang mga kasalanan ay lumalamon sa kanya. Kinahapunan, sa isang pribadong function room ng isang kilalang hotel sa Makati, nagtipon ng mga abogado, ang media, at ang mga natitirang empleyado ng Barameda Textiles. Ang kapaligiran ay pormal at malamig. Nakaupo si Doña Melba at Rogelio sa isang panig ng mahabang mesa, habang ang kabilang upuan ay nananatiling bakante. Bumukas ang malaking pinto sa likuran. Pumasok ako, si Bella Cruz, na nakasuot ng isang pulang power suit. Ang kulay ay sumisimbolo ng dugo at tapang. Ang bawat hakbang ng aking stiletto sa carpet ay nagpapatahimik sa mga bulungan. Kasama ko si Attorney Mateo na may bitbit na makapal na briefcase. Umupo ako sa tapat ni Doña Melba. Hindi ko tinanggal ang aking dark glasses. Miss Cruz, we are ready, ang sabi ng notaryo publiko habang inilalatag ang mga dokumento. Kailangan na lang po ng pirma nyo para maging opisyal ang transfer ng ownership. Ngumiti si Doña Melba. Ang kasakiman ay nagniningning sa kanyang mga mata. Finally, matatapos na rin ang hirap natin, Rogelio. Makakapagsimula na tayo ulit. Inabot ko ang mamahaling ballpen. Tinitigan ko ang papel. Dito nakasalalay ang kanilang kapalaran. Dahan-dahan, tinanggal ko ang aking salamin at inilapag ito sa mesa. Tumingin ako ng diretso kay Rogelio at pagkatapos ay kay Doña Melba. Nagsimula akong magsulat, ngunit hindi Bella Cruz ang aking isinulat. Sa malalaki at madiing letra, isinulat ko ang pangalang matagal nang ibinaon sa limot. Isabel Cordova. Inurong ko ang papel, papunta kay Doña Melba. Pakibasa ng maigi ang pangalan ng bagong may-ari, Doña Melba. Ang mahinahon kong utos. Kinuha ni Doña Melba ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang pirma. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan at ang papel ay nalukot sa kanyang higpit na hawak. Isabel? Ang bulong niya. Tila nauubusan ng hangin. Tumingin siya sa akin. Ang muka ay namumutla sa takot na parang nakakita ng demonyo. Hindi. Posible. Patay ka na. Tumayo ako. Hinubad ko ang aking blazer na nagpapakita ng peklat sa aking braso. Ang peklat na gawa ng plansa na alam ni Rogelio. Buhay na buhay ako, Mama. Ang sagot ko. Ang bawat salita ay may diin. At nandito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw niyo sa akin. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng kwarto. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang kumislap. Napatayo si Rogelio, napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Sabi ko na nga ba? Ang iyak ni Rogelio. Isabel, patawarin mo ako. Ngunit si Doña Melba ay hindi papatalo. Ang takot ay napalitan ng puot.
Hinampas niya ang mesa at dinuro ako. Ikaw? Ang patay gutom na yon. Paano ka nagkaroon ng pera? Siguro nagnakaw ka. Impostor. Tatawag ako ng pulis. Ipakukulong kita. Huwag ka nang mag-abala, Melba. Ang sabat ni Attorney Mateo. Dahil ang mga pulis ay paparating na. Binuksan ni Mateo ang kanyang briefcase at inilabas ang isang recorder. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Doña Melba, malinaw at puno ng lason, ay umalingaw-ngaw sa buong silid mula sa speaker. 5 milyong piso, Rogelio. Isang turok lang yan. Mas may pakinabang siya sa atin kung mawawala siya. Natahimik ang lahat. Ang bawat tao sa silid ay napanganga sa narinig. Ang ebidensya ng kanilang kasamaan ay nakalantad na sa harap ng mundo. Hindi lang yan. Dagdag ni Mateo habang inilalabas ang resulta ng DNA test. Ito ang patunay na ang batang kasama ni Miss Isabel, si Rafael, ay anak niyo ni Rogelio. Ang batang tinangka niyong patayin kasama ng ina niya. Namutla si Doña Melba. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, pero lahat ng mata ay nakatingin sa kanya nang may paghuhusga at pandidiri. Kahit ang sarili niyang mga abogado ay lumayo sa kanya. Fake news yan, edited yan. Ang tili ni Melba, ang kanyang boses ay matinis at basag. Wala kayong ebidensya. Ako si Doña Melba Barameda. Hindi niyo ako pwedeng ganituhin. Bumukas ang pinto ng function room ng marahas. Pumasok ang mga unipormadong pulis, hawak ang isang piraso ng papel na magtatapos sa kanilang maliligayang araw. Melba Barameda at Rogelio Barameda. Ang deklara ng opisyal sa matigas na boses. Kayo ay inaaresto sa salang attempted parricide at insurance fraud. Lumapit ang mga pulis kay Rogelio at pinusasan siya. Wala siyang ginawang paglaban. Nakayuko lang siya. Umiiyak habang binabanggit ang pangalan ko. Ngunit nang akmang lalapitan ng pulis si Doña Melba, bigla itong napahawak sa kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang bibig ay bumukas sa isang pipi na sigaw ng sakit. Ang kanyang mukha ay namanhid at tumangi. Dahan-dahan, parang isang mabagal na eksena sa pelikula, bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling bag ay tumilapon at ang mga ninakaw niyang kutsara mula sa party kagabi ay kumalat sa carpet. Kumakalansing na parang mga barya ng kanyang kasakiman. Nagkagulo ang mga tao. May tumawag ng medic. Nakatayo lang ako sa gitna ng kaguluhan. Tinitigan ko ang babaeng dating naghari sa buhay ko na ngayon ay nakahandusay at namimilipit sa sahig. Walang awa sa puso ko. Wala ring tuwa. Tanging ang lamig ng katarungan. Tumingin sa akin si Rogelio habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Isabel, tulungan mo si Mama. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Ang Isabel na tumutulong sa inyo ay matagal nang pinatay ng nanay mo, Rogelio. Ang natitira na lang dito ay ang hustisya. Tinalikuran ko sila at naglakad palayo. Habang ang tunog ng sirena ng ambulansya ay nagsisimulang marinig sa labas, hudyat natapos na ang palabas. Ang amoy ng ospital na pampubliko ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong ward. Pinaghalong amoy ng gamot, pawis at lumana, kinakalawang na mga kama. Malayo ito sa amoy ng lavender at mamahaling kandila na nakasanayan ni Doña Melba sa kanyang mansyon. Dito, ang hangin ay mainit at malagkit at ang tanging bentilasyon ay ang mga lumang bentilador na umiikot ng pilit sa kisame. Nakadilat ang mga mata ni Doña Melba, ngunit ang kalahati ng kanyang katawan ay tila bato na hindi niya maigalaw. Ang kanyang bibig ay nakangiwi at ang laway ay tumutulos sa gilid nito na hindi niya mapigilan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang utusan ang nurse na palitan ang kanyang lampin na kanina pa basa, ngunit ang lumalabas lamang sa kanyang lalamunan ay mga ungol na walang kahulugan. Stroke, iyon ang hatol ng doktor. Ang tinatawag na silent killer na pumatay sa kanyang kakayahang magsalita at gumalaw. Ngunit iniwan siyang buhay at gising upang damhin
ang bawat sandali ng kanyang paghihirap. Dahil naka-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts, dahil sa kaso, wala siyang pambayad sa pribadong kwarto. Dito siya dinala, sa charity ward, kung saan ang mga pasyente ay siksikan na parang sardinas. Bumukas ang pinto ng ward at pumasok ako. Suot ko ang isang simpleng puting bestida na malinis at plansado, isang malaking kontradiksyon sa dumi ng paligid. Ang tunog ng aking takong sa sementadong sahig ay nakakuha ng atensyon ng ibang mga pasyente. Tumingin sila sa akin na may halong paghanga at pagtataka. Lumapit ako sa kama ni Doña Melba. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita ko ang takot na gumuhit sa kanyang mukha. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kaliwang kamay para tabigin ako, pero nanatili itong nakahandusay sa gilid ng kama, inutil at walang lakas. "Kumusta ka na, Doña Melba?" Ang mahinahon kong bati, habang inilalapag ang isang basket ng prutas sa maliit na mesa sa tabi niya. Nabalitaan ko ang nangyari. Sayang, hindi ka na makakadalo sa mga tea party ng mga amiga mo. Umungol siya ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Gusto niya akong murahin. Gusto niya akong tawaging hampas lupa. Pero wala siyang boses. Ang babaeng dating ginagamit ang kanyang dila para latiguhin ang aking pagkatao ay ngayon ay bilanggo ng kanyang sariling katawan. Kumuha ako ng isang pulang mansanas mula sa basket. Kinuha ko rin ang maliit na kutsilyo na nakapatong sa mesa. Umupo ako sa silyang monoblock sa tabi niya at sinimulang balata ng prutas. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa balat ng mansanas ay maingat at tuloy-tuloy. "Naalala mo ba noong ipinagbubuntis ko si Rafael?" Tanong ko habang nakatuon ang pansin sa mansanas. "Naglilihi ako noon sa mansanas. Nagmakaawa ako sa iyo na bilhan mo ako kahit isa lang. Pero ang sabi mo, masyadong mahal. Ang sabi mo, huwag akong mag-inarte dahil palamunin lang ako." Tinitigan ko siya. Puno ng luha ang kanyang mga mata ngayon. Hindi ko alam kung luha yon ng pagsisisi o luha ng awa sa sarili. "Ito ang paborito mong prutas, di ba, Fuji apple? Mahal to, tatonto, to mamamabama." Patuloy ko. Natapos ko ng balata ng mansanas. Hiniwa ko ito sa maliliit na piraso. Inilapit ko ang isang hiwa sa kanyang bibig. Bumuka ang kanyang bibig, handang tanggapin ang pagkain dahil sa gutom. Ngunit bago pa man dumampi ang prutas sa kanyang labi, inilayo ko ito. Inilagay ko ang hiwa ng mansanas sa plato sa ibabaw ng mesa, malayo sa kanyang abot. "Ay, nakalimutan ko," sabi ko sa tonong nagpapanggap na nanghihinayang. "Sabi ng doktor, bawal ka palang kumain ng solido. Baka mabulunan ka. Tiisin mo na lang muna ang gutom, Melba. Tutal, sanay ka namang magpagutom ng ibang tao, hindi ba?" Iniwan ko ang mansanas sa mesa, isang paalala ng bagay na gusto niya, pero hindi niya makuha. Tumayo ako at pinagpag ang aking damit. Aalis na ako. Marami pa akong meeting para sa kumpanya. Nakumpanya ko na ngayon. Huwag kang mag-alala. Sagot ko na ang bayad sa ward na ito. Yan lang ang kaya kong ibigay. Ang tawag dyan ay charity. Tinalikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang impit na pag-iyak na humahalo sa ingay ng ward. Ito ang kanyang impyerno. Ang maging walang kwenta, ang maging palamunin, at ang kaawaan ng taong pinakakinamumuhian niya. Paglabas ko ng ospital, sinalubong ako ng sariwang hangin at ni Attorney Mateo na naghihintay sa sasakyan. "Tapos na?" tanong niya. "Nagsisimula pa lang ang hustisya, Mateo." Sagot ko habang sumasakay. Pero sa tingin ko, sapat na parusa na ang mabuhay siya ng ganoon. Habang bumabaybay kami sa kalsada pabalik ng Makati, iniabot ni Mateo ang isang sobre. Galing ito sa City Jail. Ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar, bagamat nanginginig at magulo. "Galing kay Rogelio," sabi ni Mateo. Pinapasabi ng warden na ayaw niyang kumain. Gabi-gabi siyang sumisigaw at tinatawag ang pangalan mo. Binuksan ko ang sulat. Ang papel ay gusot-gusot, tila binasa ng luha at pawis.
Isabel, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong demonyo ako sa paningin mo. Pero parang awa mo na. Hayaan mo akong makita ang anak natin. Kahit sa huling pagkakataon lang, kahit sa malayo. Gusto ko lang makita ang mukha ni Rafael bago ako tuluyang lamunin ng dilim dito. Pakiusap. Rogelio, ibinaba ko ang sulat. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang lumulubog ang araw sa Manila Bay. Ang kulay ng langit ay pinaghalong kahel at lila, maganda ngunit malungkot. Naalala ko si Rafael, ang anak kong walang muwang, ang anak kong lumaki na ang kilalang ama ay isang litrato lang. Deserve ba niyang makita ang ama niya na nakakulong, na isang kriminal? O deserve ba niyang malaman ang katotohanan? Ang puso ko ay muling bumigat. Akala ko, ang paghihiganti ay magbibigay sa akin ng lubos na kasiyahan. Pero bakit sa bawat tagumpay ko, may kasamang kirot? Ang paghihiganti ay parang paghawak sa isang baga. Nakakasunog ito sa taong binabato mo, pero sinusunog din nito ang iyong sariling kamay. Isabel, tawag ni Mateo nang mapansin ang aking katahimikan. Ano ang gagawin natin? Tinupi ko ang sulat at ibinalik sa sobre. Dalhin mo ako sa kanya, ang bulong ko. Hindi para sa kanya, kundi para matapos na ang kabanatang ito ng buhay ko. Ang amoy ng kulungan ay kakaiba. Pinaghalong amoy ng bakal, alikabok, at libo-libong kwento ng pagsisisi at galit. Ang mga pader ay mataas at malamig, at ang bawat pagbukas at pagsara ng rehas na bakal ay nag-iiwan ng isang matinis na tunog na tumatagos hanggang sa kaluluwa. Tila ito isang paalala na ang kalayaan ay isang bagay na napakahalaga, isang bagay na minsang isinuko ng mga taong nasa loob nito. Umupo ako sa visiting area sa harap ng isang makapal na salamin na naghihiwalay sa akin sa mundo ng mga bilanggo. Sa aking tabi ay si Doktor Amara na nagpumilit sumama. Hindi kita hahayaang harapin ito ng mag-isa, sabi niya. Hindi ko isinama si Rafael. Walang bata ang dapat makakita sa lugar na ito. Ilang sandali pa, isang anino ang lumitaw sa kabilang panig ng salamin, si Rogelio. Ngunit hindi ko na siya halos nakilala. Ang dati niyang makinis na mukha ay puno na ngayon ng pasa at sugat. Ang kanyang buhok ay gupit preso. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakatingin sa akin na may paghanga ay ngayon ay nakayuko sa hiya. Ang unipormeng kulay kahel ay maluwag sa kanyang payat na katawan. Naupo siya sa tapat ko, hindi makatingin ng diretso. Ang tanging nag-uugnay sa amin ay ang itim na telepono sa aming magkabilang gilid. Dahan-dahan kong itinaas ang telepono at inilagay sa aking tainga. Ginawa niya rin ang pareho. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat pa kaysa sa salaming naghihiwalay sa amin. Salamat. At pumunta ka. Ang mahina niyang simula. Ang boses ay paos at basag. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Isabel, alam kong wala na akong mukhang ihaharap sa'yo. Patuloy niya habang ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Gabi-gabi, naririnig ko ang boses mo sa panaginip ko. Ang iyak mo noong nanganganak ka. Sinubukan kong pigilan si Mama. Maniwala ka sa akin. Sinubukan ko, pero duwag ako. Masyado akong duwag para labanan siya. Hindi mo lang ako binigo, Rogelio. Ang malamig kong sagot. Ang aking boses ay matatag at walang panginginig. Binigo mo ang anak mo. Binigo mo ang sarili mo. Ang pagiging duwag ay isang pagpili, hindi isang sakit. Yumuko siya at humagulgol sa telepono. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa bawat hikbi. Ang tanawing iyon, ang dating matikas na lalaking ngayon ay isang basag na salamin, ay hindi nagdulot sa akin ng tuwa. Sa halip naramdaman ko ang isang malalim na awa. Awa, hindi para sa kanya, kundi para sa pag-ibig na sinayang niya. Gusto kong makita si Rafael. Pakiusap niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Kahit litrato lang, Isabel.
Gusto ko lang makita kung ano ang itsura ng anghel na ipinagkait ko sa sarili ko. Tumingin ako kay Amara. Tahimik siyang tumango. Isang senyales na ako ang dapat magdesisyon. May inilabas ako mula sa aking bag. Isang wallet-sized photo ni Rafael, nakangiti habang nakasakay sa isang maliit na kabayo sa carousel. Malusog siya, masaya, at walang bahid ng anumang sakit. Ipinakita ko ang litrato sa salamin. Napahinto sa pag-iyak si Rogelio. Idinikit niya ang kanyang mukha sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang tinititigan ang larawan. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa malamig na salamin, tila sinusubukang abutin ang kanyang anak sa kabilang panig. Ang gwapo niya, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at sakit. Kamukha niya ako nung bata ako. Oo, sagot ko. Pero sana, huwag niyang makuha ang ugali mo. Tumagal kami sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Siya, umiiyak habang tinititigan ang larawan. Ako, tahimik na pinagmamasdan siya, hinahayaang pumasok ang lahat ng emosyon sa aking puso. Galit, awa, lungkot at sa huli, isang uri ng kapayapaan. Rogelio, sabi ko, na nagpabago sa kanyang atensyon mula sa litrato, papunta sa akin. Nandito ako hindi para makipag-ayos. Nandito ako para magpaalam. Kinuha ko ang isang bagay mula sa aking daliri. Ang luma at murang singsing na ibinigay niya sa akin noong kami ay ikinasal. Ang singsing na tinanggal ko noong gabing, nalaman ko ang katotohanan. Ipinatong ko ito sa maliit na tray sa ilalim ng salamin. Ang tray na ginagamit para sa pag-aabutan ng dokumento. Itinulak ko ito papunta sa kanyang panig. Pinapatawad na kita, sabi ko, at naramdaman ko ang bigat na nabawas sa aking dibdib sa pagsambit ng mga salitang yon. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko. Kailangan kong palayain ang sarili ko sa galit na ito para mabuhay ako ng payapa kasama ng anak ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Isa kang multo ng nakaraan, Rogelio. At dito, sa loob ng kulungang ito, dito ka mananatili. Isabel, huwag. Pakiusap niya, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hihintayin kita. Umiling ako. Wala nang babalikan, Rogelio. Sarado na ang pinto. Pagbayaran mo ang kasalanan mo. Maging mabuting tao ka sa loob. Pero huwag mo na kaming hintayin. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Tumayo ako. Ang huling nakita ko sa kanya ay ang mukha niyang nakadikit sa salamin. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi habang inaabot niya ang singsing. Tila iyon na lang ang natitirang piraso ng buhay na minsang naging sa kanya. Paglabas ko ng gusali ng bilangguan, sinalubong ako ng sikat ng araw. Huminga ako ng malalim. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman kong malaya na ako. Malaya sa galit. Malaya sa sakit. Malaya sa nakaraan. Niyakap ako ni Amara. Tapos na, Isabel. Tapos na. Hindi. Sagot ko habang nakangiti sa gitna ng aking mga luha. Ngayon pa lang ako magsisimula. Ang langit sa Maynila ay asul at walang ulap. Tila ba ang kalikasan mismo ay nagsasabing handa na para sa isang bagong umaga. 3 taon na ang lumipas. Ang hangin sa Maynila ay pareho pa rin, mainit at maalikabok. Ngunit para sa akin, bawat hininga ay bago. Bawat umaga ay isang himala. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong pinturang gusali sa isang simpleng distrito sa Quezon City. Sa itaas ng pinto ay may malaking banner na kulay ube, ang kulay ng pag-asa para sa mga kababaihan. Nakasulat dito sa puting letra, The Isabel Foundation, a new beginning for single mothers. Hawak ko ang isang gintong gunting, kasama ko sa magkabilang panig sina Doktor Amara at Attorney Mateo,
Sa aming harapan ay isang grupo ng mga kababaihang may bitbit na mga sanggol, ang unang batch ng mga benepisyaryo ng aming foundation. Ang kanilang mga mata ay nagniningning, puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Sa lahat ng mga nanay na naririto ngayon, panimula ko, ang aking boses ay malinaw at matatag na dumadaloy mula sa mikropono. Ang gusaling ito ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang tahanan, isang lugar kung saan ang mga sugat ay hihilom, kung saan ang mga pangarap ay muling bubuuin, at kung saan ang pagiging ina ay hindi isang kahinaan, kundi isang kalakasan. Sabay-sabay naming ginupit ni Amara at Mateo ang laso. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw, hindi mula sa mga mayayamang bisita, kundi mula sa mga tunay na taong nangangailangan. Ito ang tunog ng aking tagumpay. Hindi ko na muling narinig ang pangalan ni Doña Melba. Ayon sa huling balita ni Mateo, nasa isang pampublikong pasilidad na siya para sa mga matatandang walang kumakalinga. Ang kanyang isip ay blanko na, bilanggo sa isang katawang hindi na gumagalaw, nakalimutan na ng mundong minsan niyang pinagmalupitan. Si Rogelio naman ay nasa kalagitnaan ng kanyang sentensya, nagtatrabaho sa library ng bilangguan, sinusubukang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa katahimikan. Hindi na ako nakakaramdam ng galit para sa kanila. Tanging isang malayong awa na lamang. Pinatawad ko na sila. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Kinagabihan, nagdiwang kaming tatlo sa isang simpleng restaurant. Walang mamahaling champagne, tanging mainit na sabaw ng bulalo at malamig na soft drinks. Cheers! Sabi ni Mateo habang itinataas ang kanyang baso. Para kay Isabel, ang babaeng mas matibay pa sa bakal. At para kay Bella, dagdag ni Amara na may ngiti. Ang reynang bumangon mula sa abo. Nagtawanan kami. Ang aming samahan ay hindi nabahira ng anumang romantikong kulay. Si Mateo ay naging parang isang kuya, isang tagapagtanggol sa batas. Si Amara naman ay ang aking matalik na kaibigan, ang kapatid na babae na hindi ko kailanman nagkaroon. Sila ang aking pamilya, ang pamilyang pinili ko, hindi ang pamilyang ipinilit sa akin ng dugo at apelyido. Kinabukasan, linggo ng hapon, dinala ko si Rafael sa Manila Bay. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, nag-iiwan ng mga kulay kahel, rosas, at lila sa kalangitan. Hawak ko ang kanyang maliit at malambot na kamay habang naglalakad kami sa baybayin. Mama, look! Ang laki ng boat! Turo niya sa isang barkong papalayo. Ngumiti ako at binuhat siya. Oo, anak. Papunta yan sa malayo. Sumandal siya sa aking balikat. Ang amoy ng kanyang buhok ay amoy araw at inosenteng pagkabata. Ilang sandali siyang natahimik, tila may malalim na iniisip. Mama, ang mahina niyang tanong. Ano po ba si Papa? Napahinto ako sa paglalakad. Tumingin ako sa malawak na karagatan. Ito ang tanong na matagal ko nang kinatatakutan. Ngunit ngayon, handa na akong sagutin ito nang walang pait. Hinarap ko siya at tinitigan ang kanyang mga matang bilog at puno ng kuryosidad. Ang papa mo, anak, panimula ko sa malumanay na boses habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Siya ang taong nagbigay sa akin ng pinakamahalagang regalo sa buong mundo. Ikaw. Nag-isip siya sandali. Tapos po, nasaan na siya? Ngumiti ako, isang nangiting totoo at puno ng kapayapaan. Siya rin ang taong nagturo sa akin kung paano maging pinakamatatag sa pamamagitan ng pag-iwan sa akin. Hindi niya palubos na naiintindihan ang kahulugan ng aking sinabi, ngunit tumangulang siya at niyakap ako ng mahigpit. Niyakap ko siya pabalik. Idinikit ang aking pisngi sa kanyang ulo. Nakatayo kami roon, magkayakap, habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw. Ang hangin mula sa dagat ay malamig at sariwa. Tapos na ang gabi ng aking buhay. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi na isang katapusan,
kundi isang pangako. Isang pangako ng isang bagong umaga.